effective way para masaktan din ng husto ang isang narcissist. Yes. Meron ka bang partner na isang narcissist? Pero syempre yung iba, baka hindi nila alam or paano i-differentiate na yung partner ay isang narcissist o hindi. So yun muna ang una nating i-discuss. Ang isang narcissist utol ay meron pong sinyalis yan actually. So batalakayin muna natin kung ano ba talaga yung meaning ng isang narcissist. Meron tayong tinatawag na Narcissistic Personality Disorder or NPD. So sa tinatawag pa lang na personality and disorder, ibig sabihin sa personalidad nila ay merong hindi in order, no, or hindi organized. Meron silang mental health, no, na personality disorder na which is hindi tama. No, may something talagang problema. Na yung pagkakaintindi nila is ibang-iba or yung paniniwala nila ay ibang-iba din. Wala silang ibang iniintindi, pinapahalagahan, kundi yung sarili lang din nila. Ito po yung mga tao na kulang sa pansin. Ito po yung mga tao na sarili lang nila ang kanilang iniisip, parang self-entitled na rin. Ito yung mga tao na wala silang empathy, wala silang pakialam, or wala rin silang pag-aalala sa ibang tao. Yes. So ngayon, kung makatagpo ka ng ganitong klaseng partner, tiyak utol 100% magagarantiya ko sa iyo, mahihirapan at saka mahihirapan ka lang. Masasaktan at saka masasaktan ka lang. By the end of the day, walang ibang magiging kawawa dito kundi ikaw pa din. So balik tayo sa topic. Paano ba natin saktan in effective way, no, yung isang narcissist? No, kapag nagkataon na meron ka ng partner na merong NPD, Narcissistic Personality Disorder. Actually, sa unang katanungan ng karamihan, Kuya Kiko, magagamot pa ba yan? Depende kasi yung personality, no, ng tao ay since birth po yan or since pagkatao nila or kung ano yung nakasanayan from their childhood, kaya nagkakaroon ng effect na sila ay parang kulang sa pansin, nangangailangan ng pansin, na sila dapat palagi yung mas angat, sila dapat yung palaging bida. Nakadepende kasi yan sa kinakalakihan, in short. So ngayon, kung gusto nating aayusin in a way sa pamamagitan ng pagte-therapy, no, physician, no, or ipapagamot. Actually, nakadepende ito sa tao kung meron siyang willingness. Kasi ang dami kong nakakausap na nagpa-counseling, no, na nagpa-therapy. Pero kung wala kasing willingness yung isang tao na merong sakit na NPD, ay hindi po ito gagaling. Lilipas lang yung panahon, like 3 to 4 months or 5 months, babalik na naman sa kinakaugalian or sa kinakasanayan nila. Ganun pa din. Yes. So, again and again, sa makatuwid, yung mga tao na ito ay pansarili lang talaga nila or sarili lang talaga nila ang kanilang iniisip. So kapag nagkataon na meron kang partner na ganito, mahihirapan ka na po dyan. Hindi na po yan maaayos kung siya mismo is walang willingness na maaayos siya. Hindi po kayo magiging okay. Hindi po magtatagumpay ang relationship ninyo. Walang ibang magiging biktima dito kundi ikaw pa din. Ikaw pa rin dito yung kakawawain ng taong ito. Yes, sa pamamagitan na mas lalo kang bilog-bilugin o utuin, manipulahin. Alam nyo ba yung isang narcissist ay mga great manipulator? Magaling sa bibig, magaling sa bunganga, magaling sa pananalita. Yeah, so kung ikaw man is uto-uto, tanga, no, madali lang din mabola, talagang mas lalo ka lang mahihirapan. Mas madali ka lang din talaga niyang mabola. So, in short, ang pinaka-effective na pamamaraan para sila ay masaktan. Ito utol sa sasabihin ko dito, sana malalaman mo na kung ano yung kasagutan.
Yung mga narcissist na tao, sila po yung tipo ng mga tao na hindi karapat dapat mahalin. Dahil sila din yung tipo ng mga tao na ayaw ng pagmamahal. Sila yung tipo ng tao na yung gusto lang nila is meron silang mauuto, taong magiging sunod-sunuran nila, or taong magiging utos-utusan nila. Taong andyan sa kanila palagi na magiging submissive or magsasubmit. So ngayon, kung mamahalin mo sila, no, hindi talaga nila deserve na mahalin mo actually. At saka hindi rin talaga deserving na mahalin yung mga taong ito. So kung mamahalin mo sila, ikaw lang yung kawawa. Parang nagmamahal ka lang sa isang bato na walang pag-aalala sa'yo, na matigas, na parang walang buhay. So ganun po yun. So okay lang ba sa'yo yun? So siguro I think may idea ka na or may hint ka na sa kung ano ang karapat dapat mong gagawin. Diretsahin ko na kayo, utol. Ang taong merong NPD ay kailangan mo ng kalasan. Kailangan mo ng atrasan. Wala na pong ibang solusyon dyan. Kung gusto mo man magkaroon ng katibayan or patunay na baka pwede pa naman silang magbago, then do the therapy, magpa-counseling, lumapit sa physician na about sa mental health condition ng tao. Subukan ninyo. Kasi kung ikaw pa mismo ang namimilit na dalhin siya doon, ibig sabihin wala po siyang willingness na magbago. Pero kung siya na mismo nagsasabi na, Han, babe, pwede ba tayong lumapit doon? Pwede ba tayong pumunta doon? Gusto ko nang maging maayos, gusto ko nang matauhan, gusto ko nang ayusin yung paniniwala ko at saka pag-iintindi ko. No, gusto kong ayusin o gusto ko nang magamot, gusto kong ayusin yung buhay ko. Then, diyan mo makikita na malaki yung posibilidad or chances na yung tao na ito ay magbabago. But if not, alam mo na siguro yung dapat mong gagawin. Huwag mo nang pilitin, kundi mag-vanish ka na, mag-disappear ka na, mawala ka na, or atrasan mo na ng tuluyan yung taong ito. Again and again, hindi deserve mahalin yung mga ganitong klaseng tao. Nakukuha? So yun po ang pinaka-effective way na para masaktan din yung isang narcissist. And dito rin sila mapapaisip na kung bakit walang nag-e-stay sa kanila na partner, mapababae man o mapalalaki. Gets? So yun na po, mabibigyan talaga ng realization yung isang tao kapag tuluyang or halos lahat-lahat ng tao ay umaatras sa kanila. So yun na po, maraming salamat. Sana ay nakatulong yung video na ito. So yun na po, ingat kayo, God bless and babu! Tayo ang coach ng pag-ibig, si Kuya